So guys, this topic is ngayon ko lang talaga to ino-open sa inyo. Sa hindi pa nakakaalam, I'm legally wife this time. O, diba? Papakute pa ang baboy, Upo muna tayo. Ay, hindi nyo ata ako marinig pag malayo. Lapitan natin. Habang ako ay nakaupo. So, ayun. Sana magkarinigan na tayo. Talagang, this time is, actually, ngayon ko lang to niyaw-yaw sa aking video. 1 year na akong legal wife, or 1 year nang divorce si Elias sa asawa niya. So, napakaraming pinagdadaanan kasi lahat ng is doon sa kabila kumampi. Wala akong kakampi. Kumbaga nag-iisa lang ako. Minsan si Elias kumampi doon sa kabila. So, nag-iisa lang talaga ako. Lahat ng kapatid niya, kakampi niya. Ako, nagtiis ako for how many years? How many years na kami ni Elias? Mag 20 years na. So, alang-alang sa mga bata, talagang dibdib ko talagang tiniis ko ng bonggang-bongga. 'Di ba? Andyan yung ipamukha sa iyo ng in-laws mo na, uy, 30 years yan sila nagsama, ganyan-ganyan, para bang kulang na lang sabihin, ikaw sumira sa pagsasama nila. Ganun. Naranasan ko yung ganyan na kulang na lang umalis ka dito, bumalik ka doon sa lugar nyo, kung wala lang talagang akong anak. So, kung uuwi man ako, dating panahon, sasabihan lang ako na, o sige, umuwi ka, ikaw mag-isa. Iwan mo dito lahat ng mga anak mo. Ganun lahat ang sabi nila sa akin. Uuwi daw ako mag-isa. So, hanggang sa nagtiis ako ng nagtiis. So, si Elias din, hindi na rin siya nakatiis sa dami ng mga conflict, sa dami ng away, yung mga ganyan. Kasi nga, YouTuber ako, diba? Yung asawa niya dati nanghihingi din ng pera, malaking halaga. Kasi, kala siguro milyones yung kinikita ko. So, yun. Panghingi siya ng ganong halaga. Parang, basta napakalaking halaga, milyones. Tapos, sabi ni Elias, wala naman akong ganong kalaking pera. Si Rosana lang nga ang bumubuhay sa pamilya namin, sa mga anak ko, ganyan-ganyan. Tingnan, wala naman akong trabaho, nasa bahay lang ako. So, yun. Tapos, hanggang sa pagtitiis, si Elias tumahimik lang. Sabi niya, hindi ako manghihingi ng divorce kasi nga, kapag siya daw ang manghingi, automatic magbigay siya ng pera. Hindi naman milyones, kung nasa lang sa kanya, kung ano lang ang kaya niyang ibigay, yun lang. So, wala man siya. So, sabi ko, alangan naman ako magbabayad, no, para sa inyong dalawa. May anak ako. Para sa mga anak ko tong pera to, kapag kain natin to. Dati. So, dati pa, may pera pa dati. So, ngayon, iba ng mundo Parang, patapos na tayo sa ating YouTube, kumbaga. So, salamat pala sa still nandyan na nagsasabi na mag-video ka lang, Rosana, andito lang kami. So, thank you so much for that. I appreciate. And then, sabi, ang tagal ng hintayan nila, sabi ng ganun, ganito, ganyan. Na daw, ang daming chismis na mag-divorce na daw, ganito, ganyan. Tinatutuhanan ni Elias. Ang nanghingi naman is yung babae ang nanghingi. So, sinabi lang sa mga tao, ganyan. Ilang tao ang sinabihan niya, mga friend ni Elias, na ganito, ganyan. Mag-sign na daw, magpermahan na daw. Ibig sabihin na magpermahan, mag-sign na is yung legally separated na sila, as in divorce. So, one relatives ni Elias na close friend niya, tinawag niya na ganito, ganyan, anong gagawin. So, talagang tinuluyan na ni Elias, tinawag niya, tapos pinaperma niya. So, parang ayaw pa nga niya kasi nga,
ilang beses niya sinasabi doon sa tao na sabihin mo sa kanya, mag-isip ng how many times, mag-isip ng how many times. Sabi naman ni Elias, wala na ako isipin na ano, how many times isip-isip, tapos na isip, matagal na. Sabi ni Elias, yun. Tapos yun, ang babae ang walang binigay si Elias kasi ang babae naman nanghingi. So, ibig sabihin, dito kasi pag ang babae ang manghingi, hindi ka magbabayad. Pero pag ikaw lalaki asawa manghingi ng ganyan, permahan or legally separated, talagang automatic magbayad ka. Nakita naman talaga ni Elias, walang pera si Elias, walang trabaho So, yun. Ako lang naman talaga yung kumbaga, ito lang, pinagkukunan namin yung pag-YouTube, ganyan. Tapos yun, ang dami ko nasasabi na, bakit hindi kayo bumabalik sa dati na yung magsama kayo ni number 1, mag-shopping. Alam nyo mga sis, dati kasi, iba ang sitwasyon guys sa ngayon. Dati may talent fee yun. One shopping namin is, bigay sa kanya ng sponsor dati is 30,000 rupees dati. So, second shopping, I think, 40,000 rupees dati sa sponsor sa kanya na mag-shopping lang. So, may nag-sponsor ron para sa kanya. So, ngayon, iba na ang panahon, hindi na kami close, hindi na kami dati kasi, close pa kami, kunwari, nakikipag-usap, kunwari lang. So, tayo naman as a respect, 'di ba? Why not yung as in close kung plastic ka, mas plastic ako, plastikanay tayong dalawa. So, ganun lang yung roles namin dati. Nagplastikan kaming dalawa. So, yun. Ngayon, ando na siya sa bahay nila. Mga 1 year na silang hiwalay ni Elias. Legally separated na. Ando na siya sa bahay nila, Elias. So, ando na siya sa bahay nila. So, yun, nagkita kami isang beses sa hospital, yung na-hospital yung asawa ng kapatid ni Elias. So yun, sobrang intense kasi pag ganun ko, nandyan siya. Tapos baka ganito ganyan. Pagtingin ko sa mukha niya, para siyang kumakain ng mga tao, yung mga ganyan. Sobra siyang sobrang kumbaga galit ang nasa mukha niya. Makikita mo talaga physically, psychology talaga. So, yun. Lahat ng mga sisters nag-shake hands, nag-kiss to kiss, face to face, ganyan. Talagang ako lang tanging bukod, ako lang tanging ang hindi na ganun, ginaganon niya. So, sa part ko, masakit man or hindi, so, okay lang sa akin, medyo masakit kasi ako lang yung hindi napansin. So, sa kanya naman, wala akong galit. Sa kanya, meron siyang galit na napakalaking galit sa akin. Parang hindi niya makaya na hiwalayan siya ng asawa niya kasi nga, more than, sabi nila, 30 years silang, nagsama. Pag nanghihinayang sila sa ganun. Pati din yung mga in-laws ko, ayaw na maghiwalay sila kasi nga siya nakatira dito sa bahay ni Elias. Yung mga in-laws ko pinagsisilbihan niya, yung mga niece nagtatrabaho dito. So ngayon malaking kawalan sa kanila kasi nga wala na silang kasama sa magtrabaho sa bahay, like magluluto, like magmamasa ng harina, yung mga ganyan. So napakalaking kawalan sa kanila dito sa in-laws ko. So ngayon apektado na ang lahat sa mga pangyayari nga ganyang hiwalayan. Lahat mula nung namatay yung nanay ni Elias, hindi siya pumunta, galit siya, pati yung pamilya niya. Sumilip man doon sa libing siguro, pero dito sa bahay na nandito ako, hindi sila pumunta. Pero nung sumilip sila doon sa sa burol ng in-laws ko, mother-in-law ko, yung mother ni Elias. Sumilip lang sila doon sa nilibing. After 2 to 3 days ata. So, yun. So, ganun. Mayroong chismisan, ganyan. Intense pa yun yung mga pangyayaring bago pa lang nangyari, ganyan. Maraming chismis, ganito, ganyan. Pati yung mga lalaki ni Elias, pag masalubong, kahit kasama ako, sabihin, ay, tinapos mo na pala yung isa, ganito, ganyan. Bakit? Sabi naman Elias, wala naman akong balak na ganito, ganyan. Kaso sila yung ng matagal na. Matagal ko nang narinig na manghingi sila ng ganun. So, binigay ko. So, yun ang rason ni Elias. So, pagdating naman sa ganyan, wala akong
Wala akong pakialam. Nasa kanila na yung dalawa. Wala akong sinabi ni Elias na kahit ganito, kahit ganyan. Wala. Kasi sa akin naman, of my part naman kasi, okay lang na hiwalayan ako kasi marunong naman tayo magsikap mga Pilipino. Kaya nating buhayin yung sarili nila. Pero dito kasi, iba, ang babae dito pag hiniwalayan na, aasawahin ulit yan ng matandang lalaki na maraming anak na ikaw ang gawing taga-silbi doon sa pamilya. So yun ang roles dito sa sa mga divorsyada na mga babae. Asawahin sila ulit ng mga matanda na yung minsan may asawa, minsan pangalawa din sila, minsan pangatlo sila. So ganun ang magiging roles diyan sa hiwalayan na talagang hindi tulad sa atin na kumakaripas tayo, talagang naghahanap buhay tayo kung hihiwalayan man tayo mga Pilipino. Diba hindi kawalan sa atin yung mga single mom natin sa Pilipinas? Naku, napaka-strong, mas strong pa sa mga may asawa. So yan ang katwiran natin na kahit hiwalayan man tayo, kaya nating mabuhay nang walang lalaki. So yun. Dito marami ako nakita sa comments lastly to my YouTube video, latest lang. Alam mo rin, sana kung magsama kayo ni number 1, marami siguro kayong viewers. Hindi na mangyayari yon kasi galit na lahat ang buong pamilya hanggang ngayon. Hanggang kamatayan na yan. Hindi na yan sila magkakaayos. Pero yung mga kapatid ni Elias, pumupunta pa naman sa bahay niya. Sila lang galit, kumbaga sa aming dalawa ni Elias siguro. Pero yung mga kapatid ni Elias, pumunta pa rin doon sa kanila. Oo. Sa amin lang sila, kumbaga, galit masyado siguro. Pati yung mga kapatid ni Elias, kasi sinabihan niya, ayaw maghiwalay daw, ganyan. Tapos, at the later on, napagod siguro siya na ganyan. So, sabi niya, gawin na lang siguro niya. Pero, yung mga kapatid ni Elias, naman sila, nagkumustahan pa naman sila. Hindi naman sila galit. Sa amin lang talaga galit. So, umiiwas ako kapag may kasalan. Dati pumupunta ako kasi nga kumakain talaga ako pag may kasalan. Kasi alam niyo na, diba, ang hirap ng buhay namin. Doon, maraming klaseng putahe. Pag kasalan na, maraming ulam. So, yun, talagang pumupunta ako. Binibihisan ako ng mga niece ni Elias. Ayaw nila na magmukha akong tae doon sa party. Kumbaga, foreigner ka, ganyan. Pamilya ka namin dito. Kasi yung in-laws ni Elias na tinitirhan namin, medyo yayamanin. Kasi may anak nga 5 doon sa England. So, yayamanin sila, magaganda yung damit nila, ang mamahal. So, binibihisan nila ako, pinapahiram nila ako ng damit. Kaya yung nakikita nyo yung mga damit ko maganda, galing yun sa anak sa kapatid ni Elias. Binibigay sa akin yung mga pinaglulumaan. So, yun, hindi nila ako nakikita kapag may kasalan. Kapag may patay naman, pupunta talaga ako kasi may kain yan after living, guys. May kainan yan. Kapag mahirap, beans lang ang ulam. Pero kapag mayaman, karni ang ulam. Isang buong kambing kakatayin yan. Tapos kainan na after living. So yun, ngayon hindi na ako makikita sa patay man o sa kasal man. Talagang taong bahay na lang ako. Lagi na ako naiiwan dito sa bahay mag-isa. Like today, may patay, umalis silang lahat kasi medyo medyo close nila. So ako lang mag-isa sa bahay dito. Last week, ako lang din mag-isa na iwan sa bahay kasi may kasalan silang pinupuntahan. So, mga other days, may kasalan na naman, ako naman maiwan dito sa bahay mag-isa. So, safe naman dito kasi wala namang sa Pilipinas, maiwan ka doon mag-isa. Tapos, walang tao ang mga palibot. Delikado ka. Pero pag dito sa bukid namin, safe naman kami dito. Safe talaga. Mababait ang mga tao dito sa Azad, Kashmir. Mababait sila. So, yun guys. Sa mga hindi nakakaalam, hindi na ako kabit ngayon. Legal wife na ako. I'm a legal wife na. Kumbaga, hindi kasi sa Christian natin sa Pilipinas, kapag pangalawa ka, pangatlo ka, kabit ka. Pero pagdating sa religion ng Islam or Muslim,
pagkasal ka, hindi ka kabit. Walang kabit-kabit sa Muslim. Talagang pakakasalan ka. Kasi kapag magsama kayong walang kasal, bawal yun. Meron kayong punishment, meron kayong babayaran. So, ganun. Kailangan talaga kasal at saka haram haram. Hindi pwede yung matulog kayo magkatabi na walang kasal. Bawal yun. Sa mga OFW ha, minsan yan ang ginagawa ng mga Pakistani. Sila, huwag kayo masyado magtitiwala kasi pag dito sa Pakistan may mga pamilya yan. Ako, lalo na pag binabawalan kayo mag-post sa sa Facebook na ganito, ganyan. Ay naku, may asawa yan dito sa Pakistan mga sis. So, kung tayo naman panandali ang aliw nyo lang, so okay lang kung wala kayong pamilya sa Pilipinas, so okay lang siguro. Pero yung ibang may pamilya, naghahanap lang ng palipas oras, sana hindi kayo mahuli sa mga pamilya ninyo. Pero dito kasi sa Pakistan, pag merong ganyan, wala tahimik lang Tahimik lang, walang sumbong-sumbong dito, hindi tulad sa atin, may barangay, uy, ganito, sumbong ko yung asawa ko nangabit. Yung asawa ko may ganito, ganyan, may third party. Wala yan dito. Kung may tulpo dito. Wala. Sa Pilipinas lang tayo. Meron tayong freedom mga kababaihan. Meron tayong power of woman. Talagang, uy, nako, kapag anong konting mangyari, talagang sumbong tayo kaagad sa kaanak natin, sa mga kabaranggayan, sa mga dito walang rights dahil talagang talagang you solve your own problem, paano itatago yung problema mo. Ganun dito. Talagang sariling sikap kapag Pakistani wife ka. Ako, minsan nga, dati, tumatawa ako sa higaan na oras na ng gabi, alas 12, alauna. Tapos minsan uy, hala ka, bakit ako tumawa? Hindi pa naman dumating sa punto na nagsasalita ako mag-isa. Hindi pa naman ganun. So, minsan natatawa lang ako. Siguro sa mga stress, sa problema, ganyan-ganyan. Ay, Diyos ko, Mio Marimar. Ngayon, free na ang mo, yung utak mo, legal wife ka na. Hindi pa rin okay eh. Bakit hindi pa rin okay, Rosana? Kasi wala man trabaho yung asawa ko eh. Saka okay lang sana walang trabaho kung ganito yung hanap buhay namin sa pag-YouTube. Sige, malaki pa rin ang income. Kaso patapos na talaga. Oo, hindi na natin mapipigilan. Ang buhay ay talagang gulong ng palad. Ay, Diyos ko! Ang mukha, ang laki. Bitaw dati, namimiss ko yung lagi ako sa bayan, lagi ako sa city, pumunta kami ng mall. Malaki pa yung sweldo. Sus ko, ngayon, hindi talaga sapat na sa isang buwan. Pasalamat lang kami kasi may mauutangan kami. Talagang, sa lahat kasi ngayon, kahit bata ka, pwede ka na mag-YouTube, pwede ka na mag-content creator eh. Ang dami na gumagawa ng video, wala nang manood sa video mo kasi lahat na nagbi-videos. Diba? Totoo yan mga sis, lahat nagbi-videos na ngayon sa panahon ay ito. Sa sa mga, before I will end this video, please include our prayer, ang sinantala ng bagyo sa Pilipinas lagi. Bicol, nalubog sa baha ang Bicol, ang Batangas, basta lahat may mga nasakon na, ganyan. Grabe umabot na sa bubong yung baha. Grabe, sobrang sad. Nakakasad yung mga pangyayari. Pag bagyo talaga, oo. Diyos ko, pag bagyo, thanks God na lang kasi malayo kami sa ilog. Sa mga nagtatanong pala, sa nanay ko sa kay Linlin, okay naman sila, thanks God. Hayaan nyo makapag din ako sa inyo, makapag-update ako, pero okay naman sila. Papaalam ko sa inyo kung anong mangyari ha. Yung nanay ko maging okay na, thanks God. Diba yung na-stroke siya? Sobrang thank you talaga kasi na okay na siya and happy na lahat, diba? Pagdating talaga sa pamilya, yun ang kahinaan natin bawat Pilipino, talagang family is family. Whatever happen, it will happen.
na talagang mag-thanks God ka na lang. Hashtag thank you God for everyday blessings. Thank you for everyday gising and thank you for everyday blessings. Bye mga sis! Sana pag-comment kayo, tapos gawin nating topic. O diba, may na-answer na akong comment na sana magsama kayo ni number 1. Siguro maraming views. Hindi na mangyayari yun kasi legally separated na sila. Divorce na sila. So, yun. Thank you sa mga sumusuporta, sa mga silent viewers, sa mga nagko-comment, thank you. Salamat sa inyong lahat, sa mga nagko-comment. Nagre-reply talaga ako sa inyo. Bawat isa ngayon, may time ako. Kapag may time ako, talagang nagre-reply ako isa-isa. So, yun. Salamat for the comments and salamat for the share. Salamat sa mga time. Salamat sa suporta and the love. Thank you. God bless everybody. Subscribe our YouTube channel. Rosana Ilyas. Bye!